Okay, magandang gabi pong muli mga kapatid sa inyong lahat dyan na makakasama natin sa ating daily live devotion. Ito po muli ang ating broadcast ng daily devotion buhat sa Touching Lives Christian Church dito po sa Santo Tomas, Batangas. Ito po nga ay araw-araw nating ginagawa at tayo po ay tumatalakay sa bawat bahagi ng Biblia. Nagsimula tayo sa Genesis at sa kasalukuyan tayo ay nasa Isaiah chapter 25. Sa ating pong pagtalakay, ating iniisa-isa at tinatalakay ang mas malalalim na konteksto at kahulugan ng bawat segment o bawat bahagi ng Biblia. Ito po ay tuloy-tuloy nating ginagawa sa loob na ng nakalipas na 2 taon. At ito po ay magpapatuloy araw-araw tuwing alas 7 ng gabi. Sa gabi pong ito, ating tatalakayin ang Isaiah chapter 25. Probably madiscuss lang natin ang unang talata dahil kailangan nating pag-aralan ng kompleto ang nilalaman ng chapter 25. So ating pong pagsisimula, tayo ay sama-samang dumulog at manalangin. Samahan po ninyo ako. Pastor Claude, magandang gabi, mag-pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy po kami amang nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan sa gabi pong ito sa aming pagtalakay ng bagong kabanata dito sa Isaiah. Amin po itong patuloy na pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw po ang patuloy na gumabay, patuloy na manguna at sumama sa amin sa talakayan pong ito. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Matuto po kami at ikay aming maparangalan. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ay magtutuloy sa ating pagtalakay. Kagabi ay natapos natin ang Isaiah chapter 24 at ito nga ay tumukoy doon sa mangyiging kaparusahan sa mundo o sa sandaigdigan. Ito yung tinatawag dating Great Tribulation o iyong araw ng Panginoon o matinding kapaitan na mangyayari sa mundo. At nakita natin dito na pinarusahan ng Diyos ang buong mundo dahil sa kanilang pagsalangsang, sa kanilang pagsuway sa lahat ng kautusan ng Diyos at sa kawalan nila ng pananampalataya. Subalit ang isang maganda na nakita natin natutunan sa lahat ng ginagawang pagpaparusa ng Panginoong Diyos, lagi nang naiiwanan yung katotohanan na mayroon siyang itinitirang mga tao. Mayroong remnants na naiiwan, hindi niya inuubos lahat upang mayroong magpapatuloy ng gawain ng paglilingkod sa Kanya. Ito'y natutunan na rin natin simula pa doon sa mahabang panahon, sa mahabang talakay natin simula pa doon sa aklat ng Samuel, aklat ng Hari at ng Chronicles. So, dito nga sa Kabanatang 24 ay natalakay natin na mag-iiwan ang Panginoon ng mga iilang tao, iilang remnants na magpapatuloy ng kanilang lahi at ito ang makakasama niya doon sa kalangitan. Ayan. So, atin pong tutunghayan ang mga susunod na pagtalakay at nilalaman ng Kabanatang 25. Ang chapter 25 ay bahagi ng mga kabanata na tinatawag nating Visions of the End Times or pangitain ng mga huling panahon. Ito ay nagsimula sa chapter 24 at matatapos sa chapter 27. So apat na kabanata ang tumutukoy dito sa mga pangitain para sa huling panahon. At ito ay naglalaman ng mga awitin ng papuri sa Diyos buhat sa mga taong natira at naligtas sa panahon ng Panginoon. Ang panimula ng Visions of the End Times ay yung chapter 24 na tumukoy doon sa kaparusahan na mangyayari sa mundo. This time, ang chapter 25 ay kinapapalooban ng mga pagpupuri, ng mga awitin, ng pagsamba, pagdakila at pagpaparangal sa Panginoong Diyos. Sino ang aawit? Sino ang sasamba? Ito yung mga remnants. Ito yung mga taong natira at hindi napahamak sa panahon ng tribulation o ng paghihirap. Sila'y magpupuri sa Panginoong Diyos, magpapasalamat, itataas ang kaniyang pangalan. Matapos na maipahayag ang mga propesiya sa pagbagsak ng Jerusalem na sa isang malawak na simbolismo ng darating na kaparusahan sa mundo, tinalakay naman ni propeta sa kabanatang ito ang mga awit ng papuri ng mga taong natira o naligtas sa kapanahunan ng kapighatian. May tatlong mga imahe na nangingibabaw sa kabanatang ito. Magandang gabi, Sir Irene.
Una, ang wasak na lungsod o yung tumutukoy sa lungsod. Ito'y mababasa natin sa talatang 1 hanggang 3. Ang pangalawang imahe, ang pag-ampon o yung refuge na tinatawag. Talatang 4 hanggang 5. At ang panghuli, ang kapistahan o yung the feast. Mula talata 6 hanggang 12. Ang kabanatang ito ay binubuo lamang ng 12 talata. Ito ay naglalaman ng mga propesiya hinggil sa pagdiriwang ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan at ang pagdating ng panahon kung kailan maglalaan ang Diyos ng isang dakilang piging para sa lahat ng mga tao sa bundok Sayon na nagpapahiwatig ng hinaharap na panahon ng kapayapaan, kagalakan at ganap na pagpapalaya mula sa pagdurusa, kung saan papahirin ng Diyos ang mga luha at aalisin ang lahat ng kalungkutan. Esensyal na ilalamunin ang kamatayan magpakailanman. So itong nilalaman nga ng Kabanatang 25, ito'y tumutukoy doon sa celebration. After nung matinding trials, ng matinding tribulation, nagkaroon ng celebration sa mundo. At ito nga ay magaganap doon sa Mount Zion. At ang celebration na ito ay bilang pagpaparangal at sa Diyos sa kaniyang kabutihan dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa iilang tao na to. At ganoon din ay nagbubunyi ang mga tao dahilan sa pagkaligtas sa kanila. Ayan. Maraming mga simbolismo na nilalaman ang kabanatang ito, particularly yung Mount Zion. Posibleng ang binabanggit na celebration sa kabanatang ito ay ang binabanggit din sa Pahayag chapter 7 verses 9 to 12. So ito yung tumutukoy doon sa 144,000 na naligtas at nakita doon sa kalangitan ni Apostol Juan. Sa nakaraang kabanata, ang Panginoong Diyos ay sinasabing maghahari sa bundok Sayon, kasunod ng kaniyang paghatol sa buong lupa o ang Great Tribulation. Dito ay pinahayag ni Isaiah ang kanyang papuri para sa Panginoon na nagpuprotekta sa mga dukha at nangangailangan. Sa isang piging ng pagpapasinaya para sa kaniyang kaharian, nilalamon ng Panginoon ang kamatayan magpakailanman. Itong chapter 25, ito yung panimula ng pagtatayo o pag-establish ng bagong kaharian ng Diyos dito sa lupa o yung tinatawag din nating millennial kingdom. So maalala ninyo, yung chapter 24 ay tumalakay sa Great Tribulation. So nandun yung paghihirap. At ang huling bahagi nito, yung pagtatapon sa Diablo at sa kanyang mga kampon doon sa bottomless pit, doon sa kailaliman na parang sumisimbolo sa impyerno pero hindi pa iyon ang talagang impyerno. Hindi pa iyon kasi para ng ilang panahon sila ay makakalaya pa rin doon. So, inalis dito sa mundo yung mga masasamang tao, yung mga kampo ng Diablo. At pagkatapos noon ay itatatag ang kaharian ng Diyos, yung tinatawag nating millennial kingdom. At doon sa millennial kingdom na yon, nandoon magpupuri at sasaya ang mga tao. Ang direktang mamumuno sa kaharian na yon ay ang Panginoong Jesus. Bago itayo ang millennial kingdom na dito sa Mount Zion at nagkatipon-tipon yung mga taong ilinigtas ni Yahweh sa panahon ng tribulation. At yon ang mga tao na naandito tinatalakay dito sa kabanatang 25. Pagkatapos nito, yung susunod naman na talakayan o mangyayari ay yung pagkakaroon ng millennial kingdom. Magandang gabi, Ate Josie, dyan sa buhat sa Antipolo City. Ayan. Dito sa kabanatang ito, ipinahayag ni Isaiah ang kaniyang papuri para sa Panginoon na nagpuprotekta sa mga dukha at nangangailangan o sa mga mababang tao, sa mga walang kakayahan na bigyang proteksyon ang kanilang sarili. Sa isang piging sa pagpapasinaya para sa kaniyang kaharian, nilalamon ng Panginoon ng kamatayan magpakailanman. Ano ibig sabihin na nilalamon ng Panginoon ng kamatayan? Ibig sabihin, mawawala na ng kapangyarihan ang kamatayan sa buhay ng mga tao. Dahil ito na yung panahon na yung mga iniligtas, yung mga kagaya natin mga Kristiyano na dinala sa kalangitan ng panahon ng rapture, muling bababa dito sa lupa kasama ng Panginoong Hesus.
at i-establish niya ang kaniyang kaharian kasama tayo sa mga mamumuno doon sa kaharian na iyon. Ayan. Okay, sa isang piging sa pagpapasinaya ng kanyang kaharian. So this is the inauguration of the millennial kingdom. Nilalamon ng Panginoon ng kamatayan, ibig sabihin wala nang mangyayaring kamatayan kasi ang lahat ng tao ay nabuhay ng muli. Ito na yung panimula ng kanilang buhay na walang hanggan. Naalis din niya ang kahihiyan ng kasalanan ng kaniyang bayan habang pinupunasan ang kanilang mga luha. Yan, yung kahihiyan ng kasalanan, totally inalis na dahil na makakapamuhay na sila. Walang kasalanan. Actually, di ba tinubos ng Panginoong Hesus ang mga tao sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo? At dito, totally ay mai-enjoy ng mga tao ang kaligayahan. Papahirin ang kanilang luha. Bakit luluha ang mga tao? Dahil ayon sa pag-aaral, makikita ng mga tao yung kaluguran ng Diyos, yung kaginhawahan, yung kaliwanagan ng Diyos. Face to face makakasama nila ang Panginoong Diyos at dito ay magkakaroon sila ng biyak kasi ang ibang Kristiyano ay hindi naglingkod sa Panginoon. So hindi nila totally masabi na sila ay karapat-dapat kaya sila ay maiiyak sa habag dahil sa ganda ng ihinanda sa kanila ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, pupunasan niya ang kanyang luha at sila ay mamumuhay ng maligaya. Ang mga tao ay nagagalak sa paghihintay sa pagliligtas ng Panginoon. Ngayon pa man, iniintay natin, kailan ba darating yung talagang salvation na sinasabi sa Biblia? So, nag-iintay tayo ng intay. At dito sa panahon na ito na binabanggit, mararanasan na natin iyon. So, nagagalak sila sa paghihintay, subalit ito mararanasan na. Sa huling bahagi ay binasak ng Panginoon ng Moab bilang paghatol sa hindi nila pagtitiwala sa Kanya. Ito ay simbolo ng mga bansang tumanggi sa Diyos. So, yan. Binabanggit niyo tungkol sa Moab doon sa huling talata ng kabanata pong ito. May mga mahalagang puntos na sa kabanatang ito na kailangan nating maunawaan. Una, papuri sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kabanata ay nagsisimula sa pagpupuri sa Diyos para sa Kaniyang makapangyarihang mga gawa at plano, lalo na ang kaniyang proteksyon sa mga mahihirap at nangangailangan laban sa mapang-aping puwersa. So, ang isang pinakamalaking bahagi na makikita natin dito sa verse 1 pa lang, yung pagpupuri sa makapangyarihang Diyos. Siya ang pupurihin at sasambahin ng lahat ng tao. Naubos na yung kasamaan, inalis na ng Panginoong Diyos ang kasalanan. So, ang Panginoong Hesus ang totoong sasambahin at magiging sentro ng pagsamba sa kapanahunan ito. Pangalawang puntos, larawan ng isang piging. Ang sentrong imahe ay isang marangyang piging sa bundok Sayon, kung saan ang Diyos ay magbibigay ng masaganang pagkain at inumin na sumasagisag sa sukdulang pagpapanumbalik at kagalakan ng bayan ng Diyos. Kung ating maaalala, yung bayan ng Diyos ay napuno ng kasalanan at pagtalikpag salangsang ng mga tao dito. Kaya nga nagkaroon ng Great Tribulation, maraming mga nagkasala at hindi na nampalataya sa Panginoong Hesus. So ito yung inubos during the Tribulation. Ang mga natira, yung mga narapture at yung mga naligtas sa panahon ng Tribulation, na sinasabing mga Israelita lamang po iyon, ay ito magsasama-sama at magkakaroon ng celebration o ng piging. Sumasagisag ito sa sukdulang pagpapanumbalik ng kagalakan ng bayan ng Diyos. Wala ng kasalanan, wala ng mga magre-rebelding tao, ang lahat ay sasamba at magbibigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Yan. Ang pangatlo, pagsakop sa kamatayan. Isang makabuluhang talata ito. Ang nagpapahayag na ang Diyos ay lalamunin ang kamatayan magpakailanman at papahirin ang mga luha sa lahat ng mukha na nagpapahiwatig ng pag-aalis, ng pagdurusa at mortalidad. So, ang isang sitwasyon dito ng pagluha ay dahil sa nararanasang kahirapan at pagdurusa ng mga tao. Pero pagdating nitong millennial kingdom, nung matapos ang tribulation, itatapon ng Diyos ang kamatayan, mababaliwala na to. There is no power in death anymore, or the death has no power over the mankind. At ang isang sitwasyon pa, yung kahirapan at kabigatan na nararanasan ng mga tao na sila'y pwedeng lumuluha dahil sa sitwasyon na to, uubusin ng Diyos, papahirin ng Panginoong Diyos ang luha ng mga tao. Ayan.
At pang-apat na malagang puntos, pangkalahatang pagtubos. Bagamat ang imahe ay nag-ugat sa karanasan ng Israel, ang mensahe ng Isaiah 25 ay nauunawaan ng isang pangako ng tunay na pagtubos para sa lahat ng tao. Hindi lang po Israelita ang tutubusin, maging tayong mga hintil. Okay, iba po yung sitwasyon na binabanggit dito na kasama ang mga hintil. Kasi doon sa tribulation period, wala nang mga hintil, wala na yung church. Ano po? Ngayon, ang tinutukoy dito sa sinasabing pangkalahatang pagtubos, nandun na yung mga hintil na ligtas na, tapos mayroong mga remnants of Israel na hindi pa naligtas during that time, so isasama niya. So covered ng lahat ng mga pinili ng Panginoon Diyos. Okay. Ang talata rin ito ay nagbibigay ng isang artikulo tungkol sa pamamaraan ng pagpuri sa Diyos. Ang tanong, kailan ang tamang panahon para purihin ang Panginoon? Ito po ay halaw sa artikulo sa The Charles Stanley Life Principle Bible. Na may nakita ko itong magandang artikulo na kaugnay nitong ating tinatalakay sa chapter 25. Kaya isinama ko at i-discuss natin ito. Ito po yung pinaka-summary. Ang kabanatang ito ay nagpapahayag na ang pagpupuri sa Diyos ay dapat palagi ang mangyari. Anuman ang iyong sitwasyon o kalalagayan, hindi natin pinupuri o pinaparangalan ang Diyos kung may maranasan lang tayong magagandang bagay sa ating buhay. Sa halip, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pansinin natin yung sitwasyon, sila ay nanggaling doon sa kabigatan ng sitwasyon sa tribulation period. Pero ito at sila ay nagpupuri. Sa mga susunod na talata, mapakikita pa natin, mas mapapag-aralan kung ano ang naging reaksyon ng mga tao sa kahirapan na kanilang nararanasan. At hahanga ka, mapapaluha tayong lahat pag nakita natin kung gaano ang kadedikasyon ng mga taong ito sa kapanahunan na ito. Hindi natin dapat purihin ng Diyos base sa sitwasyon. Pinupuri natin siya dahil karapat-dapat siyang purihin at parangalan. Dapat natin siyang purihin sa kung ano siya, sa kalagitnaan ng lahat ng sitwasyon. Hindi rin natin pinaparangalan lamang ang Diyos sa pamamagitan ng awitin o ng mga pag-awit. Sa halip sa pamamagitan ng awit, ng salita, ng kilos ng ating buong buhay at pagkatao. Hindi natin kayang mabilang ang mga bagay na nasa paligid natin na pwedeng maging dahilan ng pagpupuri sa Diyos sa bawat nangyayari sa atin sa araw-araw. Lahat ay naglalaman ng napakayamang dahilan para papurihan ang Diyos. Kung tayo ay titingin sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo mauubusan ng dahilan para siya ay papurihan. So hindi po pwedeng hindi natin papurihan ang Diyos kasi sa bawat bagay na ating nasasaksihan, sa bawat bagay na ating tinatangkilik, sa bawat araw, sa bawat sandali, makikita natin doon ang kabaitan, ang kabutihan ng Diyos. Kaya talagang He deserves all the praises. Dun sa verse 1, maya-maya tatalakayin natin, makikita natin kung paanong ginawa ng mga tao. Ayon naman sa Bible, sa Leadership Bible ni John Maxwell, may ilang bagay ako dong napaka-importante na nabasa kagabi at gusto ko ring i-share sa inyo. Ang tema ng binabanggit ni John Maxwell, ang paghihirap ng mga tao ay hindi dapat magputol sa paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. Parang yung sinasabi din ni Charles Stanley. Sa panahon ng kabigatan, sa panahon ng problema at kapaitan sa buhay, dapat ba tayong huminto sa ating paglilingkod? Ang sagot ni John Maxwell, hindi. Dinala niya ang konteksto ng chapter 25 doon sa sitwasyon na iyon, between chapter 24 and chapter 25. At ako ay tinamaan sa puso at sa sitwasyon na ating ginagawa. Dahil yung nangyayari sa Touching Lives, nakakaranas tayo ng matinding problema at matinding kabigatan. Yan. Ay, magandang gabi, Pastor Julius Hortal from Tanay. I think Tanay Rizal, ano? Ayan. Long time no see, Pastor. Ayan. So, balik tayo sa tinatalakay natin tungkol kay John Maxwell. Kung ating iisipin at ilalarawan, napakabigat ng sitwasyon sa chapter 24. Ang mga tao ay pinahirapan nakaranas ng matinding kabigatan. Subalit pagtalon sa chapter 25,
Ang panimula ng talata, sila'y nagpupuri at umaawit sa Diyos at tuloy-tuloy ang kanilang ginawang paglilingkod sa Panginoon. Kung ating dadalhin ito sa ating kasalukuyang kapanahunan, pag may problema ba ang church, hihinto ka na sa paglilingkod? Very timely ito sa sitwasyon ng Touching Lives, no? Mga kasama natin sa Touching Lives ay nandito si Pastor Claude at Sister Irene. Nakakaranas tayo ng mabibigat na problema sa ating simbahan. Pero ang tanong ko nga, Pastor Claude, Kuya Bob, magtutuloy ba tayo sa gawain natin o tatapusin natin ang Touching Lives? Ikakandado na natin ang church. Ang sagot nila ay consistent. Hindi natin ito isasarado. Tuloy-tuloy ang gawain. Yan. At ako ay ganun din ang paninindigan natin. Kaya kahit tayo lamang ang naiwan dito sa church, tuloy-tuloy ang gawain. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ni Ate Josie Cabanilla sa Yasim Antipolo. Mahaba na rin ang panahon na hindi ako nakabisita dyan. Pero noong 2016 ako huling nagpastor dyan, ay hindi ko alam kung ano po ang naging development. Nawa naman ay tuloy-tuloy ang Yasim Antipolo. Ano po? Si Pastor Julius Hortal ay nakaransito ng matinding problema doon sa kanyang location sa church. So nawa naman, Pastor, ay tuloy-tuloy ang gawain. Ano po? At pagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. So yun po ang ating dapat na matutunan. Hindi maiiwasan, hindi mawawala ang mga kabigatan sa church o sa anumang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ang kabigatan na ito ang dapat na magpasuko sa atin. Ang inilalarawan dito ng chapter 24 at 25, sa kabila ng napakatinding problema at kahirapan, ito ang mga tao. Nagpapatuloy na naglilingkod at sumasamba, nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Okay, so ayan po. Punta tayo sa ating verse 1. Tingnan natin kung ano yung binabanggit dito na pagpupuri sa Panginoong Diyos. Sabi dito, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong balak mula pa noong una. Sa King James Version, Authorized King James, O Lord, Thou art my God. I will exalt Thee. I will praise Thy name. For Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Sa pakasarap pakinggan. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Papakita ito ng napakalalim na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan ay maaari nating maasahan. Kaya He deserves all the praises and glory. Tayong mga tao, yung hirap natin na nararanasan sa mundo, napakabigat dalahin, pero hindi na tayo dapat nasubuko. If I could mention every little details ng hirap na nararanasan, pwede kong ikwento pero napakahaba pong kwentuhan niyan. So alam na ninyo yan kung anong hirap. Siguro si Ate Josie Cabanillas hindi niya alam yung mga karanasang kabigatan noon sa Yasim. Ano po, siguro later on kwentuhan tayo Ate Josie pag tayo ay nagkita uli. Ayan. Okay, ang panimulang talatang ito ay naglalaman ng papuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang gawa na siya lamang ang makakagawa. Naglalaman ng papuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang gawa na siya lamang ang makakagawa. Ipinahiwatig din ang katapatan niya na ipatupad ang lahat ng kanyang plano noon pa mang una. Nagpapakita ito ng soberanya at kakaniyahan ng Diyos. Walang sino man sa mundo ng tao ang makakagawa ng gaya ng ginawa ng Diyos. Lahat ng mga malalakas at maimpluwensyang tao ay walang magagawa ng makakatulad sa ginawa ni Yahweh. Ang talatang ito'y direktang nagpapakita ng tugon ng mga tao sa resulta ng mga pangyayari sa kabanatang 24. Ito ay ang mga taong sumunod sa Diyos at nakaligtas sa kapahamakan. Ipinahayag dito ang diriwang ng mga tao sa pagtubos na ginawa ng Diyos sa kanila sa kalagitnaan ng mga pagsubok at kahirapan. Gayon din ang tagumpay ng Diyos
laban sa kanyang mga kaaway at ang pagsisimula ng kanyang bagong kaharian. Magandang gabi, Tess. Welcome uli. Salamat at naka-join ka ngayon. Ang Kabanatang 24 ay nagpahayag ng paghuhukom sa mundo o sa mga taong hindi nanampalataya sa Panginoong Diyos. Ito ang natutunan natin sa panahon ng matinding kapighatian. Napakatinding kahirapan ang kanilang naranasan. Subalit sa panahon ding iyon, ang mga tao na mananampalataya sa Panginoon ay magpupuri at aawit sa Kanya. Sa chapter 24, verse 14, binanggit na, silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Ang pag-aawitan na ito ay nagpapakita ng tunay na pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ang mga tapat na puso na lumalapit at nagpaparangal sa Diyos sa kabila ng mga kahirapan at kagipitan sa gitna ng napakatinding kasakitan at pagkawasak. Ang sitwasyong ito ay lagi nang nagdadala sa akin ng parang kabigatan o kaya ay apektado, no? I can relate, no, sa sitwasyon na ito, kagaya ng nangyayari nga sa atin. Pagkalungkot at panghihinayang. Alam natin lahat ang sitwasyon ngayon dito sa Touching Lives. Napakaraming tao na nakilala ko, nakasama sa paglilingkod, nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon sa panahon ng katiwasayan at kaayusan. Subalit, nawawala sa panahon na may dumarating ng mabibigat na sitwasyon. Mga kabigatan at mga problema at mga hindi pagkakaunawaan. Lagi kong naiisip na sana nalalaman ng mga taong ito ang hirap na pinagdaraanan ng mga lingkod ng Panginoon, na kung tutuusin, halos gustong-gusto na rin naming huminto at bumagsak at sumuko. Subalit pinipilit na tumayo sa biyaya at gabay ng Panginoong Diyos ay nakakapanindigan at nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil dito, aktual na nararanasan ang biyaya at pagsama ng Diyos. Kung tayo'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, siguradong tayo ay mapagpapalain ng Diyos at mararanasan natin ang kabigatan. Ang isang bagay, nung ako'y nandito sa Touching Lives, magandang gabi kay Lynn. Salamat anak at napasama ka ulit at nag-join ka ulit. Nitong ako'y nandito sa Touching Lives, nandiyan si Ate Josie Cabanillas, maririnig niya ito. May mga nakachat akong ilang mga miyembro dati doon sa Yasim sa Antipolo. At ako po'y nalungkot dahil may ilan akong nabalitaan na ang iba'y bumalik sa pagsimba sa Katoliko, ang iba'y nawala sa church, ang iba ay meron pa actually nag-suicide doon na miyembro, isa sa mga kabataan din na inaalagaan natin noon. Nakakalungkot ang sitwasyon at maraming mga nawala sa paglilingkod at sa pagsamba sa Panginoon. So isang kabigatan ng pastor ang mga bagay na iyon. At yung mga sitwasyon na iyon, biglang, sabi ko noon, nakakaawa ang mga taong ito. Ngayon, ang sitwasyon ng Touching Lives, parang gano'n ang nangyayari din. Kaya sabi ko talagang naandoon yung bigat sa damdamin ng pastor na pagkatapos mong maglingkod, pagkatapos mo silang gabayan at turuan ay napapariwara pa rin. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. Maganda gabi, Jake, sa Tagabataan. Ayan. Okay. Kayong mga kapatid, kayong mga nandyan na nakikinig, hanggang saan o kailan kayo maglilingkod sa Panginoon? Sa panahon lang ba ng katiwasayan o kapayapaan? Napakarami ng tao na gano'n. Minsan ang saya sa church, ang saya sa pag-abid, sa paglilingkod. Pero pag nakaranas ng kabigatan at problema, nangangawala. Nawa ay hanggang sa panahon ng kagipitan o mga pagsubok sa buhay, manatili tayong naglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng mga taong ating pinag-aaralan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng hindi masusukat na pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos. Itong mga umaawit na tao, kilalang-kilala nila ang Diyos. Yung salita ni Isaiah na, "O Yahweh, ikaw ang aking Diyos." Ito'y nagpapahayag ng napakalalim na pagtingin sa Panginoon. Nagpapakita na kilala niya ang kanang Diyos na sinasamba. Alam niya ang kahangahangang ginawa ng Diyos noon pa mang una hanggang sa kasalukuyan. Kaya buong katapatan niya siyang pupurihin at dadakilain.
Nawa ay lubusang makilala ng lahat ng tao sa loob at labas ng mga simbahan kung sino itong Diyos at Panginoon na may hindi matatawaran at hindi masusukat na pag-ibig at pagmamalasakit sa Kanya. Kapatid, gaano mo kakilala ang Diyos sa iyong buhay? Gaano mo masasabi na ang Diyos na sinasamba mo ay mabuti, marangal at nararapat mong sambahin? Ating kilalanin ang Panginoong Diyos. Makakapaglingkod lang tayo ng tama at kumpleto sa Panginoon at magiging tapat lang tayo sa Kanya kung atin siyang lubusang makikilala. Ang mga pahina ng Biblia, ang ating pinag-aaralan na ito ang isang susi at paraan para makilala natin ang Panginoon. Kaya ni-encourage ko kayong lahat na laging sumama, mag-join, sumubaybay sa ating talakayan. Si Sir Jake lagi yang sasama dito sa ating talakayan. Araw-araw, kapatid, alas 7 ng gabi. Yan. Okay. Nawa ay lubusang makilala ng lahat ng tao sa loob at labas ng simbahan ang ating Panginoong Diyos. Ang kaniyang pag-ibig na hindi matatawaran, hindi masusukat ng kahit na sino dito sa mundo. Ang mga salitang pupurihin ko at dadakilain ng iyong pangalan ay nagpapahayag ng isang desisyon ng pagpupuri at pagdakila sa Diyos. Ang tunay na gawain ng pagsamba ay hindi lamang isang emosyon. Hindi ito damdamin. Gaano man kalalim ang iyong emosyon o damdamin, sa halip ito ay desisyon na siya ay purihin, dakilain at parangalan kahit nasa kalagitnaan ng mga mabibigat na sitwasyon sa buhay. Kapatid, kung ikay pumupunta sa church dahil feel mo lang pumunta, dahil maayos ang damdamin mo at emosyon ngayon, baka nagkakamali tayo. Kinakailangan mong desisyonan na talagang sasamba ka sa Panginoon buhat sa puso't damdamin at buhat sa ating kaisipan. Malinaw na pag-iisip at didesisyonan natin na tayo'y sasamba sa Panginoon. Pwede mo rin desisyonan na huwag kang sumimba. Nasa sa iyo yun, desisyon mo pa rin. Pero syempre alam natin lahat ang pinakamabuting desisyon na pwede natin gawin, sumimba at magbigay ng kapurihan sa Diyos. Kagaya ng mga taong ating pinag-aaralan, kagagaling lang nila sa kahirapan, pero sila'y nagdesisyon na umawit, magpuri, sumamba sa Panginoon. Pwede lang sabihin, teka muna, magpahinga na lang tayo, kasi tayo pagod na pagod doon sa nakaraang paghihirap na muntik na tayong mamatay. Magpahinga muna tayo. Ayusin muna natin ang ating buhay, ang ating mga pangangailangan, pero hindi iyon ang kanilang ginawa. Ang una nilang ginawa, pumunta sa Mount Zion, umawit at nagpuri sa Panginoon. Mga kapatid, sino ang una mong gagawin? Para sa sarili mo o para sa Diyos? Desisyon ang kailangan nating gawin. Binanggit din sa talata ang mga salitang, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Sumasakop ito sa paniniwala sa mga ginawa ng Diyos noong unang panahon at pagtitiwala na kayang gumawa pa ng Diyos ng mga kahangahangang bagay sa buhay natin ngayon at sa kinabukasan. Kung paanong ginawa ng Diyos ang kaniyang ipinangako noong unang panahon, definitely kayang gawin ng Diyos sa ating kapanahunan at sa kinabukasan ang kanya pang mga ipinangako sa atin. Ang isang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabubuti o magpuri sa Diyos ay ang pagkaalam o pagkaunawa na ang Diyos ay gumawa at gumagawa ng mabubuting bagay sa atin. Minsan nga lang hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay at paligid. Kapatid, nakikita mo ba o napapansin ang mga pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Tayong lahat na nakikinig sa video na ito, sa talakayan na to, nararamdaman mo ba, nararanasan mo ba, nakikita mo ba kung paanong kumikilos ang Diyos sa inyong mga buhay? Kung hindi mo nararanasan, baka kailangan mong kilalanin siya. Baka kailangan mo siyang kausapin para malaman at maunawaan kung gaanong kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Sa huling bahagi ng talata na binabanggit ang mga salitang, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Nagpapakita ito ng kasaysayan ng aktwal na ginawa ng Diyos. Sumasakop sa kaniyang katapatan. Kapag kanyang sinabi ay tiyak na kaniyang gagawin. Tunay na mapanghahawakan ang kanyang mga salita at mga pangako.
Hanggang dyan lang po ang lesson natin sa gabing ito. Pero sa ating pagtatapos, ang talatang ito, talatang 1 ng chapter 25, ay nananawagan sa ating lahat. Una, kilalanin natin ang Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya at nang maunawaan natin kung gaano siya kabuti noon, ngayon at sa mga susunod na panahon. Alamin natin ang kabutihan ng Diyos hindi lamang sa ating personal na buhay, sa halip sa pangkalahatan, simula pa nang likhain niya ang mundo, simula pa sa kapanahunan ng Israel, ng lumang tipan, ng mga propeta, ng ating mga ninuno, ng mga apostol, at sa ating kasalukuyang panahon. Maiiyak tayo't maluluha pag ating naunawaan gaano kabuti ang Diyos. At siguradong mararamdaman natin at nararanasan natin sa kasalukuyang panahon ang kabutihan at kabaitan ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay napakahalagang malaman at maunawaan natin. Pag ito'y ating nararanasan, pwede natin itong ibahagi sa ibang tao. Again, ang responsibilidad natin, ipakilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa ibang tao sa pamamagitan ng mabubuting bagay na ating nalaman na ginawa niya. May nalalaman ka bang mabuting bagay, kapatid, na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung meron, ibahagi mo. Ikwento mo sa ibang tao upang ating malaman at malaman din ng ibang tao kung gaanong kabuti ang mga tao. Magandang gabi, Kim Patrick from Spring of the Living Water. Ibahagi natin ito sa lahat at upang mahikayat natin sila na sila man ay manampalataya. Ang susi sa tunay na pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay pagkakilala sa Kanya. Kilalanin natin siya, parangalan natin siya sa bawat bahagi ng buhay natin. Atin siyang kilalanin at alamin natin kung paanong kumikilos ang Panginoon. Ang pinakamagandang plano pa niya sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo pong lahat sa pagsama sa pakikinig sa ating talakayan po na ito. Nawa ay napagpala kayo ng mga salita ng Diyos na ito at ng mga aral. Nawa ay natuto tayo sa mga bagay na ito at magkaroon tayo ng motibasyon, inspirasyon na ibahagi din ito sa ibang tao. Maraming salamat po. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pagwawakas. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw ang Diyos sa kinabukasan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Araw-araw ay nasasaksihan namin ng iyong kabutihan, kaya't karapat-dapat lamang na Ikaw ay parangalan. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa talakayan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mga taong nag-join sa aming talakayan. Salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Amang Diyos. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gabayan at lalo naming makilala at ma-enjoy ang buhay kasama ka. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Lahat ang nakakonect sa online at ang mga manunood pa ng video na ito. Tulungan mo't gabayan at pagpalain ng bawat isama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po ulit mga kapatid sa inyong pagsama. Nawa araw-araw ay makasama namin kayo sa ating pong ginagawang online discussion. Live po tayo lagi sa Facebook tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 8. Pero to normally nakakatapos tayo 7:38, 7:40, 7:45. Depende po sa dami ng ating natatalakay. So, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.